It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. And what headlines today? This is Storycon of the Story Conference. I'm Ed Lingao. The biggest and I suppose only story we're watching this Wednesday, February 5. The House of Representatives has impeached VP Sara Duterte. 215 congressmen voted to oust Duterte. That's more than double the number required by the Constitution of 1/3. The case will now be transmitted to the Senate, or the complaint will be transmitted to the Senate. And Congressman Paulo Duterte condemns the impeachment case against the VP. Duterte called it, and we quote, politically motivated and baseless. He also warned that the Marcos administration was risking greater public backlash, citing over 1 million supporters of the Iglesia ni Cristo who rallied against the move. And joining us today, Storycon's resident political pundit Tito Raul Llamas, who is somewhere in Quezon City. I will not divulge where, but he seems to have an unusual glow for today, February 5. I wonder kung ano, bakit yan? Nagpa-facial ka ba o ano? Tissue lang, tissue. Tissue lang. No. Oh, itong isa, hindi kailangan ng tissue. Hindi kailangan ng facial. Oh. From the Philippine Star, si Miss Ami Pamintua, ng Editor-in-Chief ng Star sa Parañaque City. Ami! Happy Wednesday. Happy si Ronald Wednesday. kasi di pa sinabi kahapon yung scoop sana yan, no? Di pa sinabi, kinukulit na kahapon eh. Ayaw pa magsalita eh. Hindi naman yung pwedeng sabihin kasi ongoing pa lang. Ikaw naman, oh. Oo, hindi mabilis. Ang hulaan lang naman ko ilan yung pipirme eh. Oh. Trabaho lang, Ang trabaho taas ha, lang. 215 ha, ang dami ha. Pero Dami. Ang chief complainant is the son of President Marcos. That's so significant, ha? Siya yung number 1 sa pumirma. Number 1. Siya yung top complainant. That gives you an Remember, indication. siya din ang nagpatanggal. Di ba? Siya rin ang nagpatanggal unceremoniously kay Saldico. Doon. Mahirap sabihin na Ami kahapon dahil pampalan tayo 4 to 5 eh. Naabot yung 1/3 nung gabi pa eh. Ganun Ayun naman ba? pala. Ayun naman pala. Sana sinabi mo, ongoing na yung process. Kasi hinihintay ng lahat. Trabaho ng Philippine Star para i-research. Hindi nga namin mabilang kung ilan. Ang tagal-tagal na niya nagpapapirma, di ba? Saka ang pinapirmahan yung fourth, yung fourth complaint. Ang signing kahapon lang nagsimula. Yung mga signing Hindi kasi yung fourth complaint eh. Oo. Yung fourth complaint, signing di ba? dati, kwan yun. Propaganda lang yun. No? Ganun ba? Propaganda mo yun. Yung tunay na signing, nangyari lang kahapon. Dahil yung pinipirmahan is the fourth impeachment complaint. Yes. Okay, but And Tito, the fourth complaint is a consolidation of the 3 complaints. Yan. pero Tito Ronald, okay, the first signatory is Sandro Marcos. Pero sino Sandro yung Marcos. principal complainant? Who filed the complaint? Malay ko. Tanungin mo yung reporter. Ano yung reporter natin? Grabing sagot mo, Mari ko. Malay ko. Hindi ako yung nag-file. Akala ko ikaw yung international man of mystery. Dapat talaga yung mga ganung bagay. Kasi when we say that Sandro Marcos was the first to sign, that could mean he was the one who endorsed. Or it could also mean that he was the one who drafted it. Sino man ang nag-endorse, ang mahalaga, no? And this is not lost on Ami as editor of the Philippine Star. This had the blessing of the President. Of the Yun yung Marcos. klaro. Marcos Yun ang klaro, di ba? Yung Marcos. nagsabi na ayaw ng impeachment last year ay either nagbago yung isip or from the very start, iba ang iniisip. Yeah, but Hindi, ang kasi description sa amin, Ed, top complainant siya. Si Sandro. Kasi may nuancing Top yun, Bok, eh. complainant. May nuancing kung ikaw yung Yes. Nag-endorse. Nag-endorse o ikaw yung if you already gave the backing from the palace versus ikaw mismo ang nagsampa o nagdraft. Of course, they're in the same direction pero iba yung dating pag sinabi mong ikaw talaga nagreklamo. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng ikaw yung complainant. Dahil usually, ang kongresista ay endorser. Hindi Yes. siya yung complainant.
No? Yeah, but Kaya hindi ko Congressman can alam also kung ano complain yung ibig sabihin ng Yeah. complainant si Sandro. Yeah. No? But when it was Pwede, situation siya kasi, yung Congressman can nag-endorse. also file a Pero file yung a complaint. complainant, medyo weird yun. Okay, so that's one. The other question, of course, is what's the word from Malacanang as to why the sudden change of heart? Assuming that there even was a change of heart to begin with, at hindi lang smoke screen yung past few weeks. Pero The hindi ba President had nag-issue din ng nothing to statement do ang with Malacanang recently? Di ba recently din nagsalita sila na it's up to Congress. Meron din ganun recently lang yon. Yeah, Meron, The yun na nga yun Presidente nagsalita 3 days ago na wala siyang magagawa dun sa impeachment pag nagsimula na sa Kongreso. It's a soft backpedaling from his statement last year. yeah. Pero Diba, last year hanggang early this year, ang statement niya ay tingin niya wala ng panahon, siya ay hindi nagbabago ng posisyon sa impeachment, natutol siya, pero 3 days ago, medyo nag-soften. Wala siyang magagawa pag nagsimula na yung proseso ng impeachment sa House. yeah. Well, So, reading between the lines, parang may kaunting blessing. hindi kaunting blessing pag yung anak mo yung yung Oo nga Marcos yun na ganyan. 3 days ago. Marcos yung top complainant I meant 3 days ago, yung Yeah. kanyang statement. No? Hindi yun nangyari ngayon. O kaya nga, Statement niya 3 days ago, parang soft endorsement. So meron nga there's been a shift in the sands of time. O di ba? Tama. Napaka-poetic. Baka naman original talaga yun. Di ba yan ang speculation from the start naman Yeah, that or it was all smoke screens until From the start naman. Actually, Ipapag-usapan natin yan dito, Ami, that perhaps yung isang kamay, iba ang sinasabi o ginagawa, pero iba rin yung ginagawa ng kabilang kamay. Diba? Napag-usapan natin yan several times dito sa Storycon. Well, Kaya nga, kasi ang direct na kaaway ni Sara, before si Speaker Romualdez pero ngayon head-on na sila with Marcos So, pwede nga mag-iiba yun, di ba? Pwede rin, Ami, na yung rally ng Iglesia ay ginawa yung opposite. it hardened Diba nagalit si Enrile? Diba? Nagalit si Enrile na bad president ito. Parang binablockmail nyo naman kami. Diba? Yun yung statement niya. Na sigurado ko may blessing ng presidente yung statement. Dahil chief legal advisor ka. So perhaps yung ginawa ng Iglesia had a negative impact, no? Doon sa impeachment. Dahil nung wala yung rally, mine-maintain ng presidente na ayaw niya ng impeachment. Nung nangyari yung rally, parang nagsimulang magbago yung posisyon ng Malacanang tungkol sa impeachment. Pero significant nga yun na yun ang naging reaction dun sa INC rally. Yes. Diba? That's significant kasi 215 members of the House of Representatives went along with Sandro Marcos. Diba? Hindi lang malaking bagay yun. It says a lot. Ibig sabihin, yung ganyang mga rally, kayang i-downplay yung political impact. Lalo na dyan sa mga natin, kongresista. And especially with the elections approaching, na ginawa nila yan, it's significant. Di ba? Actually, Ami, 218 na Hindi ko alam kung titigil ba yung bilangan or magpapatuloy siya, no? Bago i-transmit. Pero kung siya, increasing by the minute yung mga bumoboto. Nihintay nga namin yung final saka yung final list. Nihintay namin. Baka matira na lang dyan sila Marcoleta, who is a member of course of the INC. And yung mga nagsalita na, di ba? Mga nagsalita na Meron namang mga ilang nag-suporta. But actually, Ronald, ang balita namin from the start hindi naman talaga ganun ka-close. Etong si Bongbong Ferdinand Marcos Jr., hindi siya ganun ka-close sa INC. Unlike the father. Unlike the father. Tama. From the start to ng niya, yun ang balita namin. Na maraming hindi na pagbibigyan. In fact, kaya nga ganun na suporta sa mga Duterte ng INC. Tsaka isa pang variable, Ami, Ed, ay
I think around 80% ng mga tumatakbo ngayon sa Congress ay wala naman talagang kalaban. So ibig Yes. sabihin, hindi sila mape-pressure ng INC na crucial yung support kung tight yung labanan. Diba? Kung Yes. tight yung labanan, yan, magpa-factor in yung kanilang support or non-support. Pero kung 80% ng kandidato ay wala namang kalaban or sobrang hina ng kalaban, then that pressure ay wala masyado. Siguro inisip din nila yung mga surveys, ano? Kasi yung surveys actually are a more accurate gauge of public pulse. At dun sa survey, mataas yung support for the impeachment of the Vice President. Di ba? Kaysa sa warm bodies, kasi kung warm bodies yan eh bakit yung ano, walang Catholic vote pero yung mga parada ng mga religious, katakot-takot, milyon talaga. O bakit ganon? Di ba? Siguro kung titingnan yung mga issues, mas makikita yung kung saan papunta yung public opinion. At inuulit ko, the vast majority of people hindi naman sumasama sa mga rally. Yes. Katulad Lalo nga, mainit Katulad ni Ed Lingao. Mainit Bok, may ano? Sabi ng January this year, the hottest January in recorded history. Yan mainit. Oo, grabe yung last Friday, yung rallies. Ang init. Ang init. Kaya nga. Sobrang init. Actually, nabalitaan ko lang. Bok, may reaction na si VP Sara. I think this came from Bril Montalvo. Tinawagan niya. Mukhang medyo late na nalaman ni VP Sara yung nangyari. Kasi mahirap, ito, and we quote, kasi mahirap ako mag-react pag hindi ko pa nabasa kasi kung ano sinabi nila. Gusto ko mabasa kung ano yung statement nila sa House. Pero gusto kong mabasa ang statement which is wala pa naman, di ba? So paano tayo magko-comment? Wala naman silang official statement, puro lang yung nasa news. So yun, she's being very, very careful. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobran o magkulang yung reaction, so kailangan natin antayin. Sana pinanood niyo yung Storycon kahapon. Talaga, abogado, no? Cool, hindi ka nga nagsalita kahapon. Nagpahiwatig lang. Nagkakasumbat. Nagpahiwatig lang. Although hindi matagal na sinasabi ng Duterte camp. They were expecting kahit hindi natuloy yung fast track noong December, tuloy-tuloy naman consistent sila sinasabi nila. They were expecting the impeachment na matutuloy pa rin. Even though at one point, we're already wondering kung matutuloy pa o hindi Remember that? Sila sinasabi nila, At one point, we were wondering, matutuloy in the siguro first to? quarter. Sinasabi nila yon. ER, First quarter, ICU, 2025. bumalik ulit sa ER. Diba? Oo nga Oo nga. Sabi natin last December, Ed. Nasa ER, tapos pumasok ng ICU, pero bumalik ulit sa ER. Well, Tito Ronald, this is only one phase of the hurdle that will have to be faced in the impeachment process. The impeachment, of course. Of course. Well, para sa mga hindi masyadong familiar, itong impeachment ay para lamang yung kumbaga sa piskal, Indictment. nagsampa pala may finding ng probable cause, nagsampa pala ng kaso ang piskal ng reklamo. So parang pagsasampa pala ng reklamo ng piskal yan. Hindi pa yan conviction. Ang susunod, ito nga, Tito Ronald, ang gusto kong pag-usapan with you, is yung boto ng Senado, required yan ay 2/3 ng Senado. 16. So 16 at the minimum. 16. For a conviction. Otherwise, kung hindi mo convict, it goes to naught. It all goes to naught. So, Tito Ronald, anong balita mo naman? Kung meron ka mahiwagang Sa linya Senate. sa mangyayari sa Doon ka Kongreso, na lang mag-chismis, Ronald, sa Senate naman. anong abangan natin sa Senado? Una, yung framework dyan will be a precedent-setting case. No? Precedent-setting dahil yung trial pwedeng magsimula sa 19th Congress, no? Dito sa 19th Congress ng Senado, and perhaps mag-continue sa 20th Congress ng Senado. So medyo precedent-setting yan. Dahil usually, katulad nung nangyayaring dalawang impeachment, ay tinatapos yan during the term. No? Pero, the Senate as a quasi-judicial body ay naiiba dun sa Senate as a legislative body. As a legislative body, yung bills na pinail during your term, kung hindi
naging batas during your term Back to zero. ay babalik sa zero dun sa new term. Diba? Back to zero yan eh. Pero as a trial court, quasi-judicial body, ay baka maiba. Dahil halimbawa, sa korte, sa Sandigan Bayan, pag nag-file ka ng kaso, kahit mapalitan yung judge, magpapatuloy Gulong pa yung rin yan. kaso. Mm. Hindi yun babalik sa zero. No? Parang ganun yung katangian daw ng Senado as a quasi-judicial body na magta-try sa Vice President, sa impeach na Vice President. So yun yung una. Ikalawa ay depende kasi sa mangyayari dito sa impeachment. Dahil sa impeachment kasi, pag halimbawa yan, na-impeach na, pwede lang i-lift yung bank secrecy laws. Ibig sabihin ng bank secrecy laws, papayagan na ng AMLA na buksan yung bank accounts ng Vice President at tignan kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na may mga pumasok na pondo galing sa mga questionable characters like drug lords, pogo lords, at other lords. Di ba? May hawak pang cheque si Trillanes. Di ba? So, dyan ay mapapatunayan o hindi mapapatunayan na totoo ba yon? Kung sakaling totoo, then it will give pressure to the senators, di ba? Na yan ba ay hindi nila i-convict? Yan ba ay usapin lamang ng fourth or third or second or first impeachment complaint? Or papasok na yung variable nung madidiskubre sa mga bank accounts? So yun na ikalawa. Ikatlo ay syempre popular opinion. Dahil ang mga senador, being separate republics, are very conscious of yung pulso ng mamamayan on a national level. Kung tataas ang banat sa mga Duterte, no, then that will be a very compelling reason for the senators to vote for conviction. So may maraming variables. At panghuli, ano ba yung other pressure sa Senate? No? Na alam naman natin ay posibleng may other pressures. No? Dahil siyempre, in a system na very strong yung presidente, yung 3.5 years ng presidente ay makapangyarihan pa siya in terms of relationship doon sa mga gusto ng mga senador. No? Hindi ko na i-specify, Ami, kung ano yung mga gusto ng senador. No? Napirmahan na. Napirmahan na. Nagda-damage control na lang malaki pero na Tito ngayon. Ronald, kasi marami kang binanggit ng mga baka. So all of this is probably going to be contested all the way up to the Supreme Court. Of course, we're talking here about looking at the Senate as a quasi-judicial body which continues well into the 20th Congress. So you can expect that to end up in the Pwedeng High itigil Tribunal. yung court. Kung Yes, magtitiyaro pero yung Supreme kalimutan, Court. Ed, yung Executive Secretary ay dating Chief Justice ng Supreme Court. So medyo alam niya yung kanyang mga batas. Ikalawa, ang aking marites, may dalawang dating Chief Justice ang maglalabas ng legal opinion soon tungkol dito. Lala na namin yon. No? So, Si Ami talaga. alam mo naman pala eh. Alam mo naman pala bakit inintay mo si Tito Ronald na magsalta? Magbulgar. Pero kahit naman itiyaro yan ngayon ng Supreme Court, talaga namang ang balak nila, ituloy na lang sa 20th Congress, di ba? It doesn't matter kahit siya ma-delay eh. Pero we're expecting na the Duterte camp will go to the Supreme Court kung sakasakali nga na gano'n nga na kung itutuloy yon sa 20th. Yeah. Well, just ganun for din naman, Yes, it will be a hindi naman yung precedent madidelay din yun eh. setting Whatever you do, madidelay yon. Just for review, Bok, the Corona impeachment trial, nag-start yung actual trial January 16 of 2012 at nagkaroon ng conviction on May 29, 2012. 4 na buwan tumagal ang pinaka-trial, and that was not an election year. Yes. And we are not talking about the Dutertes. We're talking about Corona. Chief And Justice. Siyempre, Chief kahit paano, Justice. hindi ganun he was not as much a political figure as the Dutertes are right now.
but also less controversial. Ngayon kasi, ang daming binabato sa Duterte. Oo nga. Yung kay Chief Justice Corona, basically, ang binabato, yung Sal-en. kanyang Sal-en. Sal-en lang. Di ba? At saka yung kanyang bank accounts. Di ba? Mas yun ang binabato sa kanya. Yeah. So, mas narrow. Ngayon, mas marami, mas malawak, no? Kaya, siya, apples and oranges. Yeah. So what I mean to say is that you can imagine that this is going to be a lot more complicated and it's going to be a rocky road up ahead as far as the political landscape is concerned. Ang politika Kasi kasi sa nararamdaman na rin Pilipinas, ng mga Dutertes, di ba? Kasi nagsalita rin si BP Sara, sabi niya, tinanong siya, di ba? Si Bril yata nagkwento sa atin, tinanong siya if she is going to endorse candidates for the midterm election. Sabi niya, in so many words, iniisip din daw nila na baka maging kiss of death yun. To certain candidates, ha? So meron din ganung nararamdaman din nila, siguro nakikita sa surveys, di ba? Yeah. Na But makaka-apekto that's unusual at for nakikita anybody to nila say. yung mga kaalyado nila kung ano nangyari. Some of those na yung mga nasa local government, di ba alam naman natin, natanggal. Maraming mga, ang problema nila hindi naman yan, marami din silang kaaway Kahit malakas sila, meron silang political base, Okay. solid. Tito Marami Ronald, din silang Nami. kaaway, and the kaaway keep growing. No? Box, si Marian Enriquez, ang reporter ng News 5 is on the line right now. Marian, makibalita kami sa iyo kung anong latest dyan. Hi, Marian. Ito mainit pa. No, so I think laman niyo naman na yung 215 ngayong kongresistang lumagda dito sa pag-i-impeach kay Vice President Sara dito sa Kamara at yung impeachment complaint papunta na ngayon sa Senado, no. Kakakausap lang natin si Transmitted. Secretary General Reginald Velasco. Yes, and kinumpirma nga niya na nasa biyahe na siya. Papunta na siya sa Senado. Physical Inanunsyo transmission. na rin nga kanina. Yes. Inanunsyo na nga rin kanina dito sa plenaryo kung sino-sino nga yung tatayo o yung magiging miyembro ng prosecution team. At nabanggit nga kanina sila Batangas 2nd District Representative Jerwin Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative George Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, General Santos Representative Loreto at Saron. Minority Leader at 4Ps Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Meron din nilatag nga yung sa impeachment complaint kung ano-ano yung mga laman o kanilang mga allegations. Nandiyan nga yung conspiracy to assassinate President Bongbong Marcos, the First Lady, and si Speaker Martin Romualdez. Andyan din yung malversation of 612 million pesos na confidential funds ng OVP at ng DepEd. Andyan din yung bribery and corruption sa DepEd, unexplained wealth, and failure to disclose assets dun nga sa kanyang SAL and yung involvement sa extrajudicial killings and yung alleged destabilization, insurrection, and public disorder. Okay. Marian, pero do we have clarity as to So, who Marian? was the primary mover nitong fourth impeachment complaint? Sino nag-file? Sino nagsampa? Iba yun dun sa sinong nag-endorse. Sino nagsampa, sinong gumawa ng impeachment complaint? Actually, hanggang ngayon, hinahanap nga natin itong mga prosecutors or anyone na we can interview. Dahil ang meron pa lang tayo dito as of now, no official, yun ng press release na laman nitong complaint. We have a copy of the impeachment complaint nitong fourth nga, pero wala yung mismo. Ang nakalagay lang dito ay in the matter of the impeachment of the Vice President of Sara Zimmerman Duterte. Pero as to the parties, ang nakalagay dito, congressmen, and the 19th Congress, members of the House of the Representatives of the 19th Congress, ang mga complainants. Sino nag-file? Noon. Yeah. Sino yung nag-file? Ang alam lang natin so far, Ami, na kinumpirma nung mga sources natin, yung mga lumagda. Yung unang-unang lumagda raw, nakita nila nga at nakalagay naman dun sa papel, yung presidential son, si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. So yun yung malinaw right now ng mga nakapirma kumbaga sa first page.
Pero yun yung tinatanong ko, Ronald, pwede ba naging filer yung yung congressman? Pwede. Kaya nga, hindi ko It's in, si- ano, kaya nga it's in hindi- Constitution. Oh. Kaya nga hindi ko sigurado to eh. Dahil nga, Oo, hindi ba yung dapat usually yung congressman ay endorser. endorser? Oo. Hindi siya complainant. Oo. Medyo... Tapos yung mga pumirma, weird. mga signatories to the complaint that was filed, di Pero ba? Section 3, Article 11 of the Constitution. Parang weird na pipirma ka doon sa complaint mo. Oo. They are the signatories to the complaint that was filed by an outsider. Yes. Article 11, Section 3 ng Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of Congress or by any citizen upon resolution of endorsement by any Pwede member. pala eh. So, theoretically, Tama nga na top-complainant si Sandro Marcos. Ang alam ko lang kasi, yung two impeachment, hindi complainant yung mga nag-endorse. No? Kahit Sige, Marian. Ano yan, Marian? Wait, a monument. Teka, Marian, andiyan ka ba? Pangalan, kung kayo yung lead prosecutor. Lead prosecutor? May Hello? kausap si Marian. nakita nga natin Marian, you're on the air. Kong Jinky. Ano na? Kaya si Kong Jinky Luistro, ang unang-unang bilanggit na pangalan na miyembro nga ng prosecution team, nakikiusap tayo kung pwede niya tayo ma-accommodate for an interview. Sabi lang daw niya saglit at meron siyang babalikan nga doon sa loob ng plenary. We're asking her kung siya ba ang lead nung team dahil siya unang bilanggit na pangalan. Hindi pa niya ma-confirm. But when you get to talk to her mamaya, can you also ask her kung sino yung filer? Sino gumawa ng complaint? Was it the congressman or was it the third party? Actually, merong press con right now. Sige. Hinihintay lang natin mag-umpisa. Sige, punta ka na muna. Kasi nakalapit yung mga pangalan nila Kong Ace Punta ka na muna. Barber, si Kong Joel Sua, and ni Kong JJ Suarez. Abangan nyo rin, may live to, may live streaming to. Yan, bubusisiin natin sino nga, yan yung unang tatanong natin. Sino ang nag-fight. And Boca, if you get So, if you get to talk Marian, to hindi na hinintay na madagdagan yung 215. Dahil ang alam ko kasi, 215, meron pang mga pumipirma. So, tinigil na nila sa 215 at tinansmit na sa Senado. No, sobra-sobra na yun Dahil alam ko eh. may mga pipirma pang iba eh. Oo. Okay na. Kaya kanina pa rin verified At ang ngayon nga, papunta na sa Senado. So andun na ngayon yung bola. Marian, pahabol na lang Ang next kung sakali ma-champion mo si Sandro Marcos, pakitanong mo na rin sa kanya yung kanyang pagpirma, number 1, alam ba ng tatay niya? At number 2, yung tatay niya nagsabi sa kanya. Maganda nga ang gulo yan. Kasi pag syempre nakita ng mga sino ba yung una nagpagma, kung anak ng Pangulo yan, that means something, right? So yun, I'm just being malicious, a little bit malicious, just like Tito Ronaldo. Okay? No, it's a legitimate question. Actually, sutil. Sutil. It's a sutil question. Sutil question. But anyway, you know where I'm headed. You know what I mean. Okay? Alright. Bitawan na si Alright, Marian. happy Wednesday sa inyo ha. Mahaba-habang araw natin. Mahaba-haba Sige. na to. Oo nga eh. Hanggang mamayang gabi. Naghihintay pa kami na reaction ng malakad niyan. Okay. Di ba? Tama namang kailangan tanongin yung ganun, di ba? Siyempre, dahil nga kay Sandro Marcos. Kaya magtatanong tayo ng ano. Of course, you can imagine that Ami, ano bang inaasahan mong reaksyon ng Malacanang? Medyo mahirap i-predict ha. Medyo ganun-ganun sila eh. Mahirap siyang i-predict, di ba? Imagine ko lang, need sasabihin ng statements from Malacanang. Malacanang. And remember, the house is led by the cousin of the president. I His can imagine favorite sasabihin ng cousin. Malacanang, Congress is independent. Yun ang stand nila. Yun ang pinaka-recent standard nila. naman eh. That's standard for Na any Congress is administration. independent. And it's their ministerial duty to act on impeachment complaints. Oo. Pero naghihintay tayo ngayon ng exact to what's happening now, na exact reaction to what's happening. Yeah. That is the standard line of any administration naman eh. Na Congress is independent and we are just watching from the wings. Separation Independence. of powers. Oo nga, hindi ba? Na naniniwala lang si Ed Linggaw. Ay, ako na naman nakita mo. Tito Ronald, baka gusto mo sabihin sa amin kung nasaan ka. Baka naman bigyan ng konting idea kung anong yung venue. Baka nandiyan ka sa Senate, chismisan mo na kami.
Hinihintay ko yung transmission dito sa Senate. Kaya nga, kaya nga. Nasa Senado ka nga. Di ba? Yung bilangan. Kasi remember, last year, naglista yung mga hindi naman mga pro-Duterte, kundi naglista sila ng siyam na senators Who who might be are sympathetic. likely to vote against the ouster by impeachment of the VP. So ngayon, titingnan natin kung pati sa Senado, medyo gumanyan yung ganyan-ganyan na yan. Well, Diba? I do remember yung vote against Corona was 20 versus 3. Ang tatlong senador na Yes. bumoto against the impeachment of Corona were Bongbong Marcos, Joker Arroyo, and Miriam Defensor Santiago. Pero ang recollection nga ni Tito Ronald was at the start of the impeachment trial of Renato Corona, at least 10 senators lamang yung for impeachment. Did I get you right, Ronald? Depende nga sa ebidensyang ipipresenta, di ba? Tama. Depende siya sa ebidensya. Remember yung kay Corona noon, almost 11th hour na nung foot and mouth yun hindi ba? Umamin siya doon sa bank account niya, doon siya sumabit Siya mismo yung umamin na yung dollar account niya hindi na-declare. Di ba? Yes. Doon medyo nagbaliktaran yung mga kakampi niya. Plus may mga nagalit Yun na din bigla yung sa tumayo. panahon, Ami, na naging seryoso ang SALN. Before that kasi, walang sumeseryoso sa SALN. Di ba? Tinitake for granted yan. Yun na nga, kaya tuloy binan ngayon sa lens. Para ngayon, wala nang sumeseryoso sa Salin dahil ayaw suportan yung pagbusisi ng Salin ng Malacanang at ang ombudsman. Ayaw na. Hindi, Supreme Court, ayaw na nila. Kasi remember, pati si Chief Justice Sereno, natanggal din, related to her Salen as well. Yung yung sweldo niya dun sa UP, di ba? Yung mga ganyan. Pero ako, balita ko, hindi na mababalik, ayaw talaga. I mean, this current crop lang of magistrates. Ayaw na nilang ibalik yung ganun kabukas sa ating media, yung mga Salen ng mga Pero top official. but even the Pati ombudsman kasi has ruled si on it Chief Justice Sereno, nakuwaran to. Yun na nga. Chief Justice Dahil sa Sereno. Salen, But even the ombudsman has already released a circular about the Salens na if you want Salens, you have to get permission from the owner of the Salen. Yeah. Pero itong impeachment, they can get the Salen. They can get Yes. the Salen of the Vice President. And the Ombudsman has to give them the Salen. Okay. Tsaka yung ombudsman, mag-retire na sa April. Oh, okay. That's interesting. Yes. Parang may gusto ko pahiwatig, Tito Ronald. Okay, tingnan natin sino papalit. Okay, Hindi na tayo pakukulong ng 5 taon kapag criticize namin. okay, Bok, we need to take a break for a short while. We will be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamituan of the Star, and Dito Raul Llamas, our political pundit. And let's bring in our guest for this afternoon. Wala pa pala yung guest natin. Sorry. I got ahead of things there. Our guest that we expect to come in a few minutes will be Sino mag-guest natin? si Congresswoman Janet Garin na tinuturong pasimuno raw nitong impeachment complaint ayon kay Pulong Duterte. So Bakit si Janet Garin kaya? siya tinuro ni Pulong teka, may statement si Pulong Pati ako nagtataka bakit si Janet. We have her on the line already. Major player dito sa impeachment. Okay, Bok, we have her already. We have Congresswoman Janet Garin. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, Congresswoman. Good afternoon and thank you for calling. Yes, ma'am. Ma'am, of course, I'm sure you were already Congresswoman, heard. bakit kayo sinisisi rito sa Opo. impeachment? Nagulat nga ako sa lahat ba naman ng tao, bakit ako ang nasisi, no? Ang unang-una, ang akusasyon na ito ni Congressman Pulong Duterte ay medyo malisyoso, no? At I believe, siguro hindi naman sa kanya yung personal yung malisya, pero ang nakakapagtaka lang dito is yung unang tanong ko, sino ang nagbigay sa kanya ng maling informasyon? Dapat ipatawag na yan, pangalanan niya, and ask him or her a proof. Pangalawa, Yes, ma'am. it's a reflection of his office. Kasi
kung ganyan na napaka-basic na information ay magpapaniwala ka na ang statement yata doon ay ako daw ang nag-gather ng signatures at parang ayan, I'm just reviewing his statement. It says sorry, hindi ko pala yung statement niya is actually saying na he's enraged by the sinister maneuvering, no? So, unang-una, ang katanungan ko, sino ang nag-report sa kanya ng maling report? Because more than 100 congressmen were there in that consultation. I was not even one of those who stood up. Nagtanong lang ako dun sa mga kasamahan ko na ano ba ang mangyayari kasi patapos na ang Kongreso, ang Senado ba ay patuloy ito na pakikinggan. Moreover, ako I'm not bothered by the accusation because it's fake news, no? I am much more bothered by the way that Congressman Duterte is vetting the information that goes through their office, no? Malaking kuryente ito sa kanyang opisina at sa kanyang pagkatao. Okay. So yan lang talaga, Yes, no? ma'am. Na kuryente siya. Ma'am, we understand, ma'am. Ma'am, pero ito mo, we presume you are a signatory na rin. Is that correct? Are you a signatory to this complaint? Yes, And I asked that. signed Yes, and ma'am. all of the congressmen from Iloilo signed. Yes, ma'am. Well, I just wanted to put that on the table muna kasi if you signed it, then I suppose you're familiar as to who made the impeachment complaint, this fourth impeachment complaint. Sino po ang nagsampa nitong reklamong ito? Kasi we have no idea kung sino po yung nag-draft ng impeachment complaint na ito. Ito po ang nanggaling sa, ang pakaintindi ko merong mga profesor, no, at mga abogadong ando dun kanina. No, yun ang pagkaintindi ko. And basically, I was more interested on the content ng kanilang impeachment complaint. At binigyan nga kami at napag-usapan na. There was actually, dalawa po ang naging focus. No, sa amin kami yung mga katabi ko sa table na nag-uusap-usap. Yung una nga, itong paulit-ulit na napag-uusapan na confidential funds. Because whatever we say, kitang-kita naman talaga na walang attachments, no? walang liquidation. Hindi natin alam saan napunta. Naglaho na parang bula, no? Yung 612.5 million. And that alone, I do respect the Duterte family. However, it's my constitutional duty to act on it. Kasi kung hindi ako pipirma at hindi ako mag-endorse, parang sinabi ko na rin na okay lang na gamitin mo ang pondo ng gobyerno maski hindi alam ng taong bayan kung saan mo dinadala. Congresswoman Sanchi, you said there were two caucuses. Congresswoman, Sino doon? Sino yung nag-preside doon sa dalawang caucus? Ano pa yung ibang components nung pinirmahan nyo? Ano pa yung ibang laman nung pinirmahan nyo na impeachment complaint? Aside dun sa nabanggit nyo na confidential funds. Ito ang nakasaad doon. Yung unang-una kasi, yung kanyang publicly coming out and admitting that she contracted an assassin to plot the murder of the President, the First Lady, and the Speaker. At pangalawa nga, yung nangyaring, yung sa confidential funds. And sa naaalala ko rin, andun din kasi yung, remember the DepEd officials admitted that they were receiving like a payola-like system, no? Yung may regular envelope dun sa mga miyembro ng BAC, yung ibang mga undersecretaries, I believe, at the directors. And there was also mention of her SALN. So yun, I did not dwell much on that. And yung iba, of course, meron doon yung ibang mga kasamahan namin, especially those who were very active in the Quadcom, who were discussing the EJ case, no? Yung pagkadawit niya sa extrajudicial killings. And of course, yung iba, they also find it na betrayal of public trust. Yung sumasama ka sa mga rallies, publicly attacking and urging the resignation of the president. Andun nga yung, if you remember, meron siyang mga statements na yung decapitate o pugutan ng ulo ang presidente. And medyo, hindi ka tanggap-tanggap yan bilang presidente. And but what was very glaring among the members and our colleagues was her
urging the COA, the Commission on Audit, not to comply with the subpoena issued by Congress. So, yun po ang mga naalala ko doon sa nakataas sa impeachment. Okay. May tanong po si Okay. Ami. Ami, your question again. Yes. Ami, your question again. Ami. Ami, nakamute ka ata. Okay. Nawala ang audio ni Ami. Ma'am, Well, narinig ko kanina yung tanong kasi is sino daw yung nag-spearhead, nagsalita. Okay, so I believe, kasi late ako ha. I was 30 minutes late because I had other meetings to attend to. So yung una kasing napag-usapan doon, I mean, ang tumayo una doon of course is yung ating majority leader at si Honorable Manix Felipe, who actually stated the fact na meron ng 3 at ito may pang-4 na impeachment complaint. Hindi naman natin pwedeng baliwalain yan because it's our constitutional duty to act on it. So, ano ba ang dapat at ilang hearings na? And one of the deputy speakers, Deputy Speaker J.J. Suarez, discussed yun ang mga findings at itong isang panibagong impeachment complaint at binigyan ng copy yung lahat ng humihingi. Kasi yung iba may copy na yata. Like, yung iba humingi ulit. Like ako, humingi ako, ilang pa ka nang humingi. And then, the other people who stood up, marami na yung mga tumayo eh. And Congressman Villasuerte also. These were already the party leaders. Eh kami kasi mga ordinaryong membre lang kami ng partido. And then sumunod dumating na yung, I believe, NPC came, members of the Nationalista Party came, tapos dumating yung mga party list. yes, ma'am. Ganun ang nangyari. Lumabas na yung iba, yes, ma'am. dumating yung iba. Ma'am, I understand kanina, sabi niyo kasi kanina that you raised the question as to kung magtutuloy-tuloy ba ito sa Senado, gayong number 1, election season, number 2, baka mag-20th Congress. Paano po nasagot yung inyong tanong, yung inyong concern? Well, it was, during that time, hindi pa kasi alam kung ilan ang pipirma. At doon nga, medyo nagtayuan na, medyo marami na, and then nakita na talagang meron ka lang, sobra ka na sa 1/3. And from 100 congressmen, it became more than 100 until it reached 200 at meron pa mga ibang nagdatingan. In other words, the direction of where it was heading is kitang-kita na kailangan din tanggapin ng Senado at pag-usapan. Yes, ma'am. It's up, the ball is now in the hands of the Senate. Pero napag-usapan ho ba, paanong solusyon dyan? Kasi medyo late na ng konti. At yun nga, sa 11, simula na ng kampanya para sa nationals. Napag-usapan po yan, no? Kasi yung iba nga ang sabi nila is they will be on the campaign trail. Oh. However, marami rin, kasi mahirap rin kasi hindi mo gawin ang iyong obligasyon bilang senador o kongresista kasi ikaw ay mga kampanya because it's still part of your job. You just have to balance, no, yung iyong oras at panahon. And I believe that Senate will act on it because they have to. Congresswoman, ano pong oras kaya, would you know? Kung anong oras nag-umpisa yung signature gathering? I think lunchtime. Lunchtime. Lunchtime ngayong araw lang? Oh. Kasi yung iba-iba kasi yung kanya-kanyang partido ang meeting eh. I mean, I was with Partido Lakas. So, I am not sure. Kasi yung iba, kanya-kanyang meeting. No? Yung iba, they started their meeting at 11. We started our meeting at 10. Yung iba, meron yata silang, they started their meeting noontime, no, lunchtime. What about si Speaker? Meron ba siyang active ba siya na hands-on ba siya dun sa pagsusupervise kung ano nangyayari? Hindi po. He actually came late, no? Of course, isa nga doon sa present is Congressman Sandro Marcos. So, he was also there as a member of Partido Federal, as the one leading Partido Federal. So, the speaker came, I believe, parang halfway ba yun? Tapos yun, he was listening to
what other members of Congress were saying, and people were actually discussing na ano bang gagawin natin dito. Tatlo, pag-apat na itong impeachment, talaga namang upuan natin ito. Hindi naman ito pwedeng hindi natin tanggapin because this is our constitutional duty. And yung iba nga, ando dun nga yung hindi ba nakakahiya kasi kaibigan, ganyan. But then the consensus of the majority was, while we still have mutual respect to the Duterte family, ang talaga namang boss natin ay ang sambayan ng Pilipino. So again, we have to go to the merits of the impeachment complaint, which was very clear naman, klarong-klaro naman sa lahat. Okay. Okay. Maraming salamat, ma'am. Congresswoman Janet Garin ng Iloilo, thank you for joining us this afternoon. Thank you, Maraming Congresswoman. salamat. God Salamat, bless. Kong. At Thank you. maraming salamat din kay Ami Pamintuan ng bossing ng Philippine Star at kay Tito Ronald Llamas, ang ating political sino magaling manghuhula? Madam Auring. Si Madam Auring, wala na yata. Si Madam Oo nga, Auring. no? I should have just called you our political Nostradamus. O, di ba? Betrel. Oh. Okay. So, maraming salamat. Gusto mo Doomsday yun, Nostradamus. Doomsday Gusto yun. mo Christy per minute. Puro mga Okay na yung chismis. Nostradamus kaysa Christy per minute. Talaga. Yan na lang. Okay, maraming salamat. We shall see you again tomorrow. And Tito Ronald, keep your ears on the ground and your nose clean. And we'll hear more from you in the coming days. Thank you for joining us this afternoon. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Solicon. I'm Ed Linga. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.